Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Sa Luke 6 verse 47, ito ang ating mababasa. Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. Itong verse na binasa natin, ito ay patungkol doon sa dalawang tao nagtayo ng bahay. Ito isang parable ng ating Panginoon. Halimbawa, na kung sino man ang lumapit sa Kanya at makinig, ay katulad ka nagtatayo ng bahay. Nagtayo ka ng inyong pananampalataya, mga kaibigan at mga kababayan. Ang nagtayo ng bahay, dito, kung ating ididiretso ito sa verse 49, ang isa doon ay nagtayo ng bahay na ang kanyang foundation ay ang bato. Na kung saan nagtayo siya sa ibabaw ng bato ng kanyang bahay at ang kanyang bahay na dinaanan ng unos o baha, hindi nasira. Nakatayo pa rin. Ang isa naman, nagtayo ng bahay sa buhanginan. At ang malakas na unos at baha dumaan at ang bahay na yon ay nasira sapagkat wala siyang sapat na tibay sapagkat sa buhanginan niya itinayo. Ito, mga kaibigan, ay nangangahulugan ng ating pananampalataya. Kailangan ng ating pananampalataya, pakikinig natin, tapos nating makinig, gawin natin yung ating napakinggan mula sa ating Panginoon. At doon makikita natin na ang ating pananampalataya ay matatag katulad ng netayo sa ibabaw ng bato. Sapagkat ang bato na tinatawag sa Bible, yun ay ang ating Panginoong Yeshua Messiah. Kaya, mga kaibigan, ang ating pundasyon dapat ng ating pananampalataya ay ating Panginoon. Doon sa Panginoon. Sapagkat kung hindi sa Panginoon, pagdating ng mga pagsubok, tayo ay mawawasak ang ating pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, yung pananampalataya ng iba, kung minsan hindi nakatayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Bakit? Kung sino ang sikat na pastor, preacher, o mangangaral, o sa dami ng kanilang kaanib, doon sila. O sa sikat ng kanilang mga kaanib o sa kanilang sampahan, doon sila. Hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya kung minsan dumating ang mga pagsubok, kung minsan yung kanilang pananampalataya ay nawawala o kaya nanghihina o hindi nila maitayo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Pag nagkaroon ng pagsubok, hindi nila maitayo yung kanyang pananampalataya. Bumabagsak. Bakit? Hindi sila nakatayo. Ang kanilang pundasyon ay hindi ang Panginoon. Kaya ang turo sa atin ng Panginoon, ang maging foundation ng ating faith, mga kaibigan, ay ang Panginoon. Bakit? Siya ang napaka mabuting ehemplo. Hindi ba nakita natin ang Panginoon? Dumating sa Kanya yung mga pagsubok hanggang sa ipinako siya sa cross. Hindi siya natinag. Kung hindi, nanatili siyang matatag sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, ng Amang si Yahweh. Hindi siya natinag. Kaya diyan ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ng ating binasa, na kailangan ang makinig, hindi lamang basta makinig, kundi gawin ang kalooban. Ang kahit na sino na gumawa, makinig at kanyang gawin ito, ay katulad siya ng isang taong matalino gumawa ng bahay sa ibabaw ng bato. Yung bahay natin, nagsisimbolo yan ng ating pananampalataya na hindi masisira kung ang ating foundation ay ang ating Panginoong Yeshua Messiah. Magandang hapon sa inyong lahat.